Nang magising ang natutulog na halimaw. Sa gitna ng malamig at mahangin na karagatan, mayroong isang isla na tinatawag na Winter Island. Isang pamilya, ang mga Santos, ay nagpunta sa isla para magbakasyon at makalimot sa kanilang mga problema. Si Miguel, ang ama, ay isang abalang negosyante na naghahanap ng kapayapaan or peace of mind. Habang si Elena, ang ina, ay naghahangad na maibalik ang sigla ng kanilang relasyon. At si Anya, ang kanilang dalagang anak, ay naghahanap ng isang lugar kung saan siya ay magiging malaya. Sa kanilang pagdating sa isla, nakita nila ang kagandahan ng lugar. Ang mga puno ay tumataas na parang mga higante. Ang mga ilog ay kumikinang na parang pilak at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng dagat at mga bulaklak. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, mayroong isang madilim na lihim. Isang sinaunang nilalang na may anyong isang malaking halimaw na may matatalim na pangil at mga mata na kumikinang sa dilim ay natutulog sa ilalim ng isla. Ang halimaw ay isang bantay ng isla, isang espiritu na nagbabantay sa lugar mula sa mga mananakop. Ngunit ang mga tao sa isla ay nakalimutan ang mga sinaunang ritual na kailangan upang mapanatili ang halimaw na natutulog. Sa kanilang paglalakad sa kagubatan, nakita ng pamilya ang isang lumang bato na may nakaukit na mga simbolo. Hindi nila alam ang kahulugan ng mga simbolo, ngunit naramdaman nila ang isang kakaibang enerhiya mula sa mga ito. Nang hawakan ni Anya ang bato, nagsimulang manginig ang lupa at ang mga puno ay nagsimulang magingay. At sa gabi, nagising ang halimaw. Ang mga tao sa isla ay nagsimulang mawala at ang takot ay nagsimulang kumalat. Si Miguel ay nawala habang naglalakad sa kagubatan, habang si Elena ay natagpo ang patay sa dalampasigan at ang kanyang katawan ay puno ng mga kagat. Si Anya, ang tanging nakaligtas, ay nagsimulang maghanap ng mga sagot. Nalaman niya na ang halimaw ay nagising dahil sa paglabag ng mga sinaunang ritual. Ang mga tao sa isla ay nakalimutan ang kanilang mga tungkulin at ngayon ay binabayaran nila ang kanilang kasalanan. Upang matigil ang halimaw, kailangan ni Anya na hanapin ang paraan upang maibalik ang ritual. Naglakbay siya sa isla, naghahanap ng mga bakas na mga sinaunang tao. Hanggang sa nakilala niya ang isang matandang lalaki na nakatira sa isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Ang matanda ay isang shaman, isang tagapag-ingat ng mga sinaunang kaalaman. Sinabi ng matanda kay Anya na ang tanging paraan upang maibalik ang ritual ay ang paggamit ng isang espesyal na halaman na tumutubo sa pinakamataas na bundok ng isla. Ang halaman ay isang simbolo ng pag-asa, isang tanda ng pagbabago. Napaharap si Anya sa isang mapanganib na paglalakbay upang makuha ang halaman. Kailangan niyang harapin ang mga panganib ng kagubatan, ang galit ng halimaw at ang kanyang sariling takot. Ang kagubatan ay puno ng mga nakakatakot na nilalang, mga puno na may mga mata at mga ilog na kumikinang ng pulang dugo. Ang halimaw ay naghahanap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. At ang kanyang sariling takot ay nagsisikap na pigilan siya. Nagsasabi sa kanya na sumuko. Ngunit si Anya ay determinado. Alam niya na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanyang tagumpay.
Sa wakas, nagtagumpay siya sa pagkuha ng halaman. Bumalik siya sa matanda at nagsagawa sila ng ritual. Ang halaman ay nagbigay ng isang maliwanag na liwanag at ang halimaw ay nagsimulang humina. Ang mga mata nito ay nagdilim at ang mga pangil nito ay nagsimulang maglaho. Sa wakas, ang halimaw ay natulog muli at ang isla ay naging ligtas. Ngunit ang karanasan ni Anya ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang puso. Natuto siyang harapin ang kanyang mga takot at natuklasan niya ang kanyang sariling lakas. Nalaman niya na ang pag-asa ay maaaring matagpuan kahit sa pinakamadilim na oras at ang pag-ibig ay maaaring magtagumpay sa takot. Mula noon, ang Isla Winter Island ay naging isang lugar ng kapayapaan at pag-asa.